Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa kabilang eksena, inatake na ng mga kalaban nila ang Southern Front ng pangalawang linya ng depensa ng Cairo. Iniutos ng kapitan ng Ranger Corps na atakihin nila ang pader ng ikalawang linya ng depensa gamit ang kanilang flare catapult. Makikita kung gaano ka-destructive ang flare catapult na madaling nasisira ang pader ng depensa ng Cairo. Hindi lang iyon, may dala itong flare na nagdudulot ng malaking apoy sa laban, kaya't nasusunog ang mga sundalo ng Cairo. Habang sa malayong lugar, pinapanood lang ito ng prinsipe ng Hector ang pag-atake nila sa ikalawang linya ng depensa ng Cairo. Ang plano niya sana ay hindi mamamatay si Baron McCleary sa digmaan na ito. Tingin niya, ang pinakamahinang bahagi ng Southern Front ay ang ikalimang linya ng depensa, ngunit sinira ni Roman Demetri ang kanyang plano. Naging tagumpay naman ang mga sundalo ng Hector na sirain ang ikalawang linya ng depensa. Tingin niya kung si Roman ay mas malakas pa kaysa sinabi sa kanya ng mga sundalo niyang nakatakas sa ikalimang linya ng depensa. Tinanong niya sa sarili niya kung kaya ba ng lahat ng puwersa ng Hector na labanan ang ating bida. Hindi naman siya sumang-ayon dahil magkakaroon sila ng kahirapan, kaya hindi ito dapat maging dahilan para masira ang kanyang plano para lang sa kanya. Dahil hindi ganoon kaina ang puwersa ng Hector na matatalo lamang ng isang tao. May isang sundalo ng Hector na nag-ulat sa kanya na nagkaroon sila ng malaking problema. Dahil nawalan sila ng komunikasyon sa unang pangkat na pinadala nila para harapin ang natitirang mga sundalo ng kaaway. At hindi lang iyon. At ang ikalawa at ikatlong pangkat ay hindi rin sumasagot sa tawag nila. Kinagulat naman ito ni Prince Edwin dahil ang mga ipinadala niyang sundalo ay hindi nila matawagan. Tingin niya, ang masamang pakiramdam na ito. Dahil kay Roman Demetri, ay nagkaroon sila ng problema. Sa isang banda, makikita na mahigpit na binabantayan ang tent ng kanilang prinsipe mula sa iba't ibang direksyon. Kinausap ng prinsipe si Jackson, iniulat niya kung ano ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Jackson na pagkatapos nilang pabagsakin ang unang linya ng depensa, inutusan nila ang ikatlong pangkat na harapin ang mga natitirang sundalo ng Cairo. Pero simula isang oras na ang nakalipas, lahat ng komunikasyon nila sa ikatlong pangkat ay naputol. Dahil naputol ang komunikasyon sa tatlong pangkat ng sunod-sunod, mukhang ang kaaway nila ay tinapos na silang lahat. Tinanong ng prinsipe sa kanya kung ano ang tinatayang mga pagkawala ng mga sundalo nila. Sinabi niya na mga 300 na sundalo ng Hector. Ang mga alalahanin ni Prince Edwin ay naging realidad. Tiyak na ito ang gawa ng ating bida sa mga sundalo niya. Imbes na tumawid sila sa bundok at tumakas, pinili niyang manatili sa Southern Front para lumaban. Sinabi ng prinsipe kung hahayaan nila ang pag-iral ng ating bida sa Southern Front ngayon, magkakaroon sila ng iba pang mga problema sa hinaharap. Mukhang si Jackson ay hindi sumang-ayon sa prinsipe dahil ang ating bida ay isa lamang maliit na banta sa kanila. Kung hindi sila nagtagumpay sa pagsalakay dahil binigyan nila siya ng pansin, wala nang katiyakan na magtatagumpay pa sila sa kanilang mga plano. Kaya ang mahalaga ay hindi ang maliit na daga katulad ng ating bida, kundi ang wasakin ang natitirang mga linya ng kampo ng depensa ng Cairo. Hindi sumang-ayon ang prinsipe sa kanya. Dahil ang mahalaga ngayon ay lipulin ang daga na humadlang sa kanilang mga plano. Iniutos niya sa mga sundalo niya sa ikalawang linya ng depensa na umatras muna sila kaagad. Nagtataka naman si Jackson sa kanilang prinsipe kung bakit siya sobrang nahuhumaling sa ating bida. Base sa mga narinig nila, tiyak na nagtatago siya sa mga bundok kaya nagpadala siya ng mga sundalo upang tugisin siya. Dahil maraming beses nang pinag-aralan ni Prince Edwin ang mga plano sa nakaraang taon, nararamdaman niya ito sa likas na paraan. Kinausap niya ang mga sundalo niya at sinabi na alam niya kung ano ang iniisip nilang lahat ngayon. Gayunpaman, bilang komandante nila, kailangan niya laging maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang pagharap nila sa natitirang mga linya ng depensa na hindi pa nila nasasakop ay ang pangalawang pinakamasamang sitwasyon. At ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pag-iral ng ating bida sa Southern Front, na lumikha ng mga hindi inaasahang pagbabago para sa kanilang plano. Tingin ni Jackson sa kanilang prinsipe ay mayroong siyang laging tamang mga desisyon. Kaya tinanggap ng mga sundalo ng Hector ang utos ng kanilang prinsipe na tugisin ngayong gabi ang ating bida. Sinabi ng prinsipe na ngayong gabi, ay oras na para hulihin ang mga daga ng Cairo.
Nagdala sila ng ilaw upang makita nila ang mga makakalaban nila sa gabi, ngunit ang katimugang hanay ng bundok ay malawak. Kung hahanapin lang nila ang buong lugar, maaaring mawala ang kanilang kaaway. Kaya't napagpasyahan nila ikalat ang kanilang mga puwersa mula sa paanan ng bundok at dahan-daang hanapin ng mabuti patungo sa tuktok ng bundok. Sinabi ng commander nila sa ikalawang pangkat at ikatlong pangkat na hipan lang nila ang 7 agad kapag nakita nila ang kaaway sa paligid. Kung dahan-dahan nilang itutulak ang mga kaaway nila sa sulok ng bundok, mapapatay nila silang lahat ng hindi gaano nauubos. Ang paghahanap nila ay magkakaibang ruta upang makumpirma nila ang buong lugar at matagpuan ang mga kaaway nila. Alerto naman ang kanilang commander at handang magpito kung makaramdam sila ng panganib. Tinanong niya sa kasamahan niya, kung kumusta ang kaliwang bahaging direksyon kung may napansin ba siyang kakaiba. Sinabi ng tauhan niya na walang abnormal na pangyayaring sa kinakalagyan niya. Biglang may mabilis na pumunta sa kabilang nagbabantay na hindi kilalang tao. Hindi kaagad nagamit ng sundalo ang kanyang pito kaya siya ay biglang naglaho nang may isang tao ang nangdakip sa kanya. Hindi naman ito napansin ng commander sa kanyang kasamahan ay nawala na sa kanyang kinakalagyan. Tinanong niya naman kung kumusta ang kanang bahagi ng direksyon. Ganun rin, sinabi niya na walang abnormal na nangyayari dito. Nakahinga ng maluwag ang commander dahil mukhang wala pa silang problema ngayon. Bigla nakaramdam ang commander nila ng sobrang tahimik sa lugar at ang mga tauhan niya ay hindi niya marinig. Napansin niya na ang mga kasamahan niya ay hindi niya na maramdaman, kaya nakaramdam siya ng matinding takot. Pero napag-isipan niya na kailangan niya ihipan agad ang dala niyang pito para makatawag siya sa mga kasamahan niya. Bago pa niya hinipan ang kanyang pito, bigla na lang sumulpat ang ating bida sa likuran ng commander ng Hector. At pinaikot niya ang ulo nito para tumahimik ang commander kaya tagumpay ang ating bida na paksain siya. Dahil doon, hindi nagtagumpay ang lalaki na makatawag sa mga kasama niya. Nalaman ng ating bida na mas matapang na gumawa ng desisyon ng mga sundalo ng Hector kaysa sa inaasahan niya. Tingin ng ating bida kung makakakuha sana siya ng mas malaking bentahe ng kalamangan habang inaatake ng Hector ang mga kampo ng depensa ng Cairo, pero naisip ng puwersa ng Hector na isuko muna sandali ang ikalawang linya ng depensa para lang pigilan siya. Nalaman niya na ang kanilang komandante ay talagang pambihira, kaya mabilis na siyang umalis sa lugar na iyon. Nabulabog ang mga sundalo ng Hector dahil lumabas na ang mga kaaway nila sa kagubatan ng bundok. Sinabi nila na tingnan nila kung nandyan pa ang kanilang mga kasama dahil unti-unti itong inuubos ng ating bida. Sinabi ng Knight na kailangan nilang putulin ang ruta ng pag-atras nila, at itulak nila sila sa sulok ng bundok. Mabilis na maitong tinalo ng ating bida nang walang kahirap-hirap ang madaldal na Knight. Tuwang-tuwa ang ating bida dahil matagal-tagal na rin mula nang maramdaman niya ang sensasyon na ito. Dahil ang ikalabindalawang anak ng Heavenly Demon, sila ay namumuhay sa pinakamasamang kapaligiran at palaging sinusubukan dahil sila ay mga anak ng Heavenly Demon. Sinabi ng matanda na si Baek Jung-hyuk na mamumuhay lang siya bilang Night Demon mula ngayon. Ang una niyang misyon ay tugisin ang mga mababang ranggo ng demonic followers na nagdulot ng problema sa loob ng demonic cult at iniutos niya din ang mga taong tumatakas. Nagtagumpay naman ang ating bida na patayin ang demonic followers sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang kanyang mga misyon ay naging mas mahirap, at nang sa wakas ay kinailangan niyang harapin ang isang kalaban na imposibleng talunin, kinailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang malutas ang kanyang problema. Nakita niya sa aklatan ng martial arts ng Night King sa ulat ng demonic cult. Matapos matutunan ng Night King na dating magnanakaw, kung paano gamitin ang kadiliman, siya ay naging isang malaking tao na kilala bilang ang Great Thief. Nalaman niya na sa kalaunan, pinatay siya sa isang kakilakilabot na paraan dahil sa mga kasalanan ng pagnanasa sa ulat ng Heavenly Demon, ngunit siya ay isang taong iniwan ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Murim. Pinag-aralan ni Baek Jung-hyuk ang teknik ng Night King ng mabuti at isinagawa ang kanyang misyon gamit ang lahat ng pamamaraan na iyon. Isang taon ang lumipas, siya na nakapatay ng 38 martial masters, ay naging kilala bilang Shadow Phantom, ang Night Demon ng demonic cult. Na ang nakakakilabot na martial arts sa gabi ay para siyang mismong kadiliman, siya si Baek Jung-hyuk ang ating bida. Hinahanap ng mga sundalo ng Hector kung nasaan ang ating bida na nagtatago. May mga sundalo na matapang na sila na ang tatayo para humarap sa kalaban nila. Iniutos niya na umurong na lang sila lahat sa likod nila, dahil iba ang kanilang level sa pakikipaglaban. Sila ang mga Aura Knight Order ng Hector. Nagbanta ang ating bida sa Hector, na pagsisihan nila ang pagpasok sa bundok sa timog. Kung saan bumaba ang anino nila,
makikita na napapalibutan ng mga Night Order ng Hector ng anino ng mga bida natin sa iba't ibang direksyon. Nabigla sila dahil patay na ang leader ng unang pangkat, kahit na ang mga Aura Night Order ng Hector ay madali lang niyang tinapos. May isang takot na sundalo ng Hector na hindi makapaniwala na nangyayari ang ganitong kabaliwan sa kanila. Sinabi niya na kailangan niya muna itong iulat agad sa kanilang komandante. Sinabi niya sa komandante nila na nakita nila ay parang isang multo na lumilitaw sa dilim. Dahil unti-unti silang mamamatay lahat sa ganitong bilis ng kalaban nila. Siya ay umiiyak na sa takot habang nakikiusap na magpadala sila ng karagdagang tulong. Makikita ang ating bida na nasa itaas ng puno niya habang pinapanood siya para tapusin. Sa kabilang banda, naririnig ni Prince Edwin ang kanyang mga sundalo na humihingi ng tulong dahil palihim silang tinatambangan ng mga kalaban nila. Sinabi niya kay Thompson na kailangan nilang kumalma sa sitwasyon na ito, dahil ang mga kaaway nila ay gumagamit lamang ng kadiliman upang atakihin sila. Nagsalita ang nasa kabilang linya ng telepono na hindi nila makita ang mga kaaway nila kahit saan. Sinabi niya na ang mga sundalo ay unti-unting namamatay ngunit wala silang ideya kung paano o saan nanggagaling ang mga atake ng kanilang mga kaaway. Kinausap niya ang prinsipe na nahihirapan silang labanan ang mga multo na walang anumang anyo. Isa siya sa Ninth Order ng Hector, siya si Thompson. Alam ni Prince Edwin na si Thompson ay isang Aura Swordsman kaya hindi niya kailangan mag-alala para sa kanya. Pero hindi siya makapaniwala na si Thompson, na mas magaling sa kanyang kasanayan sa pangamoy kumpara sa karaniwang tao, ay hindi nakakaramdam ng mga kaaway. Tingin niya na maaaring ito ay may kinalaman sa anyong magic ng mga kalaban nila. Maaaring may mga mahika na gumagawa ng katawan na transparent o di nakikita, tulad ng invisible o hide. Ngunit hindi ito magagamit ng tuloy-tuloy dahil kailangan ng panahon para makabawi siya ng magic sa bawat paggamit nito. Sinabi ng mga sundalo ng Hector na huwag silang hayaang lokohin ng mga kalaban nila gamit ang kadiliman. Sila ay nagnanais na magkaroon ng karagdagang tulong sa kanila ngayon. Tingin niya na tama siya, walang dahilan para matakot sila sa mga kalaban. Dahil nasa paligid na ng kampo ang kanilang mga kakampi, kailangan lang nila magtiis ng kaunti pa at magagampanan na nila ng buong buo ang lugar na ito hanggang dumating ang kanilang prinsipe. Iniutos ni Thompson sa unang pangkat na kailangan na makinig sila sa kanya. Ang mga kaaway nila ay nagbabanta sa kanilang mga buhay. Iniutos niya na gumawa sila ng depensibong pagkakasunod-sunod, at pigilan ang atake ng mga kaaway nila. Samantalang itinabi muna niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ginamit ni Thompson ang kanyang aura at pinaramdaman niya ang kanyang kalaban sa paligid. Biglang may naramdaman siyang tao doon sa kabilang puno. Nang malaman niyang kalaban ito, agad niya itong sinugod. Huminto muna si Thompson sandali sa pag-atake niya, at medyo naguguluhan sa nakita niya. Sa kasamaang palad, ang kasamahan niya ang napaslang niya, nalaman niya na ginagawa ng kaaway nila na gawin bitag ang kanilang mga kasamahan. Biglang nagpakita ang ating bida sa likod niya, sinabi niya na nagtatago siya sa dilim at hinahabol ang kanyang mga kaaway. Sa ilang sandali, nagsimula silang mag-isip ng parehong bagay. Sinubukan ni Thompson na tapusin siya pero sa paglingon niya, bigla na siyang nawala. Sinabi niya sa ating bida na itigil na ang pagtatago bilang isang duwag na parang daga, at lumabas na siya. Ngunit tanging pagtawa lamang ang isinagot ng ating bida sa kanya, kaya nakaramdam siya ng takot. Tinanggap niya ang hamon ng sundalo ng Hector kaya nagpakita siya sa kanya. Sinabi ng ating bida na kapag natuklasan nila ang isang kaaway, madali nila itong matatalo. Nagtataka siya kung bakit naisip ng mga kalaban nila na madali nila itong mapapasuko kung tunay na natuklasan nila kung nasaan ang lokasyon niya. Nalaman ni Thompson na ang kaharap nila, ang ating bida na palihim na nang tatambang sa kanila. Inisip niya na dapat niyang tapusin si Roman Dimitri. Kaya matapang niyang sinabi sa ating bida na tatapusin niya ito. Biglang nagsalpukan ang kanilang mga espada sa isang iglap. Ngunit sa huli, madali lang tinalo ng ating bida ang Night Order ng Hector nang walang kahirap-hirap. Dahil doon, sumisigaw si Thompson sa sakit na nararamdaman sa pinsala ng ating bida. Hindi na niya kinaya pang lumaban kaya bumagsak na siya sa sahig. Kahit na hindi na niya kaya tumayo, sinabihan pa niya ang kanyang mga kasamahan na narito ang kanilang kalaban. Nalulungkot ang ating bida para sa kanya dahil walang saysay ang ginagawa niya. Dahil hinaranggan niya ang lahat ng tunog sa paligid gamit ang kanyang mana, kaya hindi siya maririnig ng kanyang boses ng mga kasama niya.
Sinusubukan ng ating bida na pahirapan ang lalaki, kaya sumisigaw ulit siya sa sakit. At hindi lang iyon, pinuntirya niya ang kanyang binti upang mahirapan siya makatakbo. Patuloy pa rin niya sinasaktan si Thompson, na tinatamaan niya sa iba't ibang bahagi ng katawan na walang halong emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa rin pinatay ng ating bida si Thompson, at medyo nanghihina na ang lalaki dahil sa mga pinsalang natamo mula sa ating bida. May kinuha siya mula sa gamit ni Thompson sa bulsa. May tinawagan ang ating bida gamit ang telepono ni Thompson. Sinabi niya na alam niya kung ano ang iniisip nila ngayon. Nalaman niya na ang mga tao sa bansa ng Hector ay nagugutom at namamatay ngayon dahil sa isang taggutom na hindi pa kailanman nila nakikita. Tinanong niya kung bakit kinailangan ng kaharian ng Hector na sakupin ang Southern Front at nagtataka siya kung bakit nila isinugol ang kanilang mga buhay. Isa lang alam niyang dahilan, upang lutisin ang kanilang problema sa kanilang bansa sa pamamagitan ng digmaan sa Cairo. Kaya sinusubukan nilang gawing bihag ang mga sundalo sa Southern Front upang piliting makakuha ng malaking halaga mula sa Cairo. Ang problema ay natuklasan niya ang lahat ng ito. Sinabi niya na wala na silang oras pa. Sa una pa lang, alam ng ating bida na hindi sila magtatagal ng 3 buwan dahil kulang sila sa pagkukunan ng militar. Aabangan niya ang mga plano nila sa buong linya ng depensa ng Cairo. Tingin ng ating bida sa pamamagitan nito ay kumpleto na ang kanyang layunin. Kaya hindi na nila maaaring baliwalain ang kanyang pag-iral sa mundong ito. Tinanong sa kabilang linya ng telepono kung siya ba si Roman Dimitri. Natuwa naman ang ating bida dahil nagsalita na ang kanilang commander. Sinabi ni Prince Edwin na hindi niya tinatanggi ang anumang sinabi niya sa kanila. Ang kanilang kaharian ng Hector ay ngayon ay nagdaranas ng napakalubhang taggutom at umabot na sa limitasyon ng kanilang pag-utang mula sa Gold Bank. Upang makawala sa walang katapusang siklo ng utang, walang ibang pagpipilian kundi unawain ang kanilang desisyon. Tinanong ng ating bida sa prinsipe kung inaasahan ba niyang maintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Sinabi ng prinsipe na ito ay para ipakita kung gaano sila kadesperado para ibangon ang kanilang bansa, dahil ang kapalaran ng kaharian ng Hector ay nakataya na sa digmaang ito. Wala na silang oras para ituloy ang digmaan na ito tulad ng sinabi niya sa kanila kanina. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sila ay sumusuko na. Hindi nila maaaring hayaang masayang ang kanilang mga kasamahan na inali ang buhay nila sa digmaan na ito. May pinapasabi ang prinsipe sa ating bida na sabihin niya sa maharlikang pamilya ng Cairo. Kung hindi sila makakakuha ng anumang halaga ng ginto, ikakalat nila ang mga bangkay ng mga necromancer sa lahat ng dako ng Southern Front at gagawin nila itong lugar ng kamatayan. Nangangako siya sa pangalan niya na si Edwin Hector na prinsipe ng Hector. Bilang prinsipe ng Hector, handa siyang gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang mga tao. Tinanong ng prinsipe ng Hector ang ating bida ng maayos kung ano ang kanyang magiging desisyon ngayon. Kung magpapakamatay ba ang ating bida kasama ng Hector na daladala sa bangin o makikipagnegosasyon sila sa kanila. Sinabi niya na ang desisyon na ito ay nasa kaharian ng Cairo. Tingin ng ating bida kay Edwin Hector, isang pangalan na madalas niyang marinig habang iniimbestigahan niya ang Southern Front. Siya ay kilala sa iba't ibang kaharian, at may kakayahan. Siya mamuno sa kanilang puwersa, hindi katulad ng kanyang ama, isang taong lumaki at naging sentro ng kaharian ng Hector. Isang taong kinikilala ng mga tao sa loob at labas ng Hector habang pinamumunuan niya ang digmaang na ito. Bagaman kinikilala niya na siya ay may kahangahangang katalinuhan, medyo na insulto ang ating bida dahil binabalak ni Prince Edwin na takutin siya. Biglang na lang nagsimulang sumigaw ulit si Thompson sa sakit sa mga natamo niyang sugat. Nagulat ang prinsipe dahil narinig niya ang tauhan niyang sumisigaw at itinanong niya sa ating bida kung ano ang ginagawa niya kay Thompson. Sinabi ng ating bida sa prinsipe na hinaploads niya lamang ang kanyang espada sa hita ng tauhan niya. Sinabi ng prinsipe na mas mabuti pang patayin na lang niya siya, imbes na pahirapan. Kahit na sila ang kanilang mga kaaway, tinanong niya siya kung bakit niya siya pinapahirapan. Wala naman interes ang ating bida sa mahirap na sitwasyon ng kaharian ng Hector. Sinabi ng ating bida sa kanya na baka may maling interpretasyon sila sa kanya, habang patuloy pa rin niyang pinapahirapan si Thompson gamit ang kanyang espada. Sinabi ng ating bida na ang digmaan ay nagsimula na, at siya na unang sumagupo sa kaharian ng Cairo, kaya wala siyang karapatang asahan na maging makatao siya sa kanila. Siya ay gagawa ng mga hakbang na sa tingin niya ay tama. Kinabahan naman ang prinsipe sa ating bida dahil mukhang hindi nila nakumbinsi si Roman. Sinabi ng ating bida na huwag siyang subukang pigilan, dahil hindi niya sila papatawarin ang kahit ni isa sa kanila. Kahit piliin nilang itaas ang puting bandila para sumuko o tumakas sa digmaan.
Tinitiyak niyang hahabulin niya sila at ihahampas ang kanyang espada sa kanilang likuran. Nangangako ang ating bida sa pangalan niya na si Roman Dimitri na tatapusin niya sila sa digmaan. Kung pipiliin nila yakapin ang kamatayan at lumaban hanggang sa huli, magkikita sila muli ng mas maaga. Nalaman ng prinsipe patungkol sa ating bida na mas delikado siyang kalaban kaysa sa inaakala niya. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!